Magandang hapon sa inyo mga kababayan. At oo, hapon na dito sa amin, dito sa Italy, no? Kung anong oras sa inyo, ayan, magandang araw na lang para pangkalahatan na. At ito, si Lisa Marcos, nadamay na rin sa panganim na bahagi ng video ni Saldi Boy at yung kanyang kapatid na si Martin Araneta. Ako, sana namang Martin, mga kababayan, no? Doon sa mga ibang Martin ang pangalan dyan, no? Sana hindi kayo ganito katulad ng mga Martin na to na nadadawit ngayon dito sa nangyayaring korupsyon sa ating bayan. At ayan, medyo nakakabahala na mga kababayan itong nalalaman natin, no? Itong isinisiwalat ni Saldi ko. Dahil ang lumalabas dito, buong pamilya. Ang sabi niya nga sa kanyang video, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa ating bansa ay ang pasimuno ng mga ganitong klaseng hindi magandang nangyayari sa ating bayan, di umano, ayon kay Saldi ko. Kaya nakakabahala itong mga ganitong nalalaman natin. Dahil isipin nyo mga kababayan, kung napapamunuan pala tayo ng isang gobyerno na walang tunay na malasakit sa ating mamamayang Pilipino at ginagamit ang kanilang kapangyarihan para sa kanilang pansariling interes. Napakasaklap ng nangyayari sa ating bayan. Nakakatakot na. At ayan, siyempre lahat yan i-deny yan, ano? Kahit naman siguro ako yung gumawa ng mga ganitong klaseng krimen, aba, kahit magkapit-pitan na kami ng yag balls, talagang i-deny ko hanggat maaari, no? Pero sabi nga nila, mga kababayan, wala namang bao ang hindi sumisingaw o walang sekreto ang hindi nabubulgar. So sa tingin natin, itong si Saldi Boy ay tell all na talaga to. Dahil siyempre, kahit naman siguro sino yung nasa kalalagayan niya na siya ngayon yung inihipit at pinapalabas nila na mastermind dito sa nangyayaring korupsyon sa ating bayan. Kumbaga, nilaglag siya, tinabla siya, at ibinala siya para hindi umabot sa kanila yung ganitong investigasyon o paratang ng korupsyon sa ating bayan. Kaya naman itong si Saldi Boy ay mas pinili niya na magsalita ng kanyang mga nalalaman. Although Mr. Saldi ko, dun sa sinabi mo na sana magkaroon ng ustisya, angad mo yung ustisya sa ating bayan. At ang sabi mo pa natin, parang kami lang yon, Mr. Saldi ko. Oo nga't ikay naglalaad at nagsisiwalat ng iyong partisipasyon dito sa nangyayaring korupsyon sa ating bayan. Pero wag mo tong gamitin para isama mo yung sarili mo sa amin na nanakawan. Kasabwat ka dito, Mr. Saldi ko. Kasama ka dito. Kaya ibahin mo ng konti yung context ng pagsasalita mo. Wag mong sabihin na natin, dahil hindi kami papayag na kasama ka naming sumisigaw ng ustisya sa ating bayan. Dahil ito, malinaw naman to, Mr. Saldi Boy, no? Saldi ko, na kaya mo na lang to ginagawa dahil gipit ka na. Dahil nilaglag ka nila. At ikaw yung balak nilang papanagutin sa lahat ng ito. Kaya mo ngayon sinisiwalat ito dahil gusto mo rin na yun nga, anong tawag doon, gusto mo rin na
hindi lang ikaw yung managot dito. Dahil alam mo naman din, at alam din naman ng taong bayan, hindi naman bobo yung taong bayan, na hindi mo talaga magagawang mag-isa yan. At oo, dyan sa mga isinisiwalat mo, dun sa mga ibinubulgar mo ngayon, ay malaking malaking tulong sa sambayan ng Pilipino para malaman nila kung ano talaga yung totoong nangyari at kung paano yung proseso ng pagnanakaw nyo ng kaban ng bayan na pinagpapawisan namin at pinaghihirapan namin dahil kaming mga taxpayer ay kumakayod ng parehas at babayad kami ng malinis na pera para sa ating bayan dahil yun naman talaga ang nararapat. Nga lang, sinalaula nyo, binaboy nyo at nilimas nyo yung kaban ng bayan. Kaya masaya kami na nagsasalita ka ngayon kahit pa yung dahilan mo, alam din naman namin na kaya mo to ginagawa ngayon kasi nga dahil nga ikaw yung ibinala. Pero wag na lang dun sa parte na sasama ka pa sa amin na sumisigaw talaga ng totoong katarungan dahil yun ay hindi katanggap-tanggap, Mr. Saldico. Tigil-tigilan mo yung ganong mga klaseng litanya na para bang ang dating isa ka na rin sa taong bayan ngayon na sumisigaw ng hustisya para sa bayan na sinalaula at binalaura ng mga politikong nagnakaw o kung sino man yung mga sinasabi mo, no? Kasi kasama ka dito, ulit-ulitin ko, kasama ka dito at wag mong tatangain yung taong bayan, wag mong pilitin paniwalain yung taong bayan na ginagawa mo to dahil gusto mo ng hustisya sa ating bayan. Dahil una sa lahat, no? Simula pa lang ng korupsyon na nangyayari na to, kasama ka na at nakinabang ka dito sa malawakang korupsyon na nangyari sa ating bayan. Kaya dapat lamang Mr. Saldico na managot ka dito. Ha? Pero siyempre hindi kami masaya kung ikaw lang yung mananagot dito. Gusto rin naming mapanagot at gusto rin naming makitang makulong. Kung maaari nga lang nagdudusa yung mga tao na pinangalanan mo ngayon na sinasabi mong nagnakaw sa ating bayan. Kung totoo man ang lahat ng mga isinisiwalat mo ngayon, ang gusto namin ang gusto ng taong bayan ay makita talaga na nagdudusa. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya ng 2025 election, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collection sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatanda ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Sonsin dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas.
Kaya, noong yan, April gumawa rin kayo 2023, ng ganitong klaseng nagsimula ng video tumaas sa ang presyo ng bigas. tayo. Kaya Ang iminungkahi dito. ko kay Speaker Kaya, Martin mga Romualdez kababayan, na ayan, kung pwede dun sa ay mga mag-angkat tayo ng gusto 13 dito sa million ating, metric tons mga, para sa buong taon. sinasabi, Ang layunin ko po bagamat, ay abala-abala mapababa pa ang tayo presyo sa ng ating bigas sa trabaho, sa at 22 sinasabay pesos natin kada ito. kilo. Yan, Pero hindi po ito inaprubahan ng subscribe Pangulo at saka nung malaking sila'y bagay nasa kung Clark. ilalike at, Dahil doon, share nyo rin yung mga sumipa ginagawa ang natin presyo ng video. bigas na umabot Nag-decide ng talaga 55 tayo pesos na kada kilo hanggang 2024. Para Noong kahit 2024, papaano, no, hindi kinausap maligaw ulit si yung Speaker ibang Martin mga kababayan Romualdez natin na kung pwede na nangyayaring, makausap namin si matinding Secretary Laurel Chu sa ating bayan. ng Department